Ako si Valerie Jackman, at ako ang asawa ng pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Tinagurian siya ng legend bilang pinakaideal na lalaki. Mayroon pa kaming 2 anak. Lahat ay naiinggit sa akin. Pero ang unang ginawa ko nang ma-reincarnate ako, ay kunin ang divorce papers para makipagkita sa unang minahal niya. Gusto kong makipaghiwalay. Sa iyo na si Lucian at ang mga bata. Valerie, 6 na taon na kayong mag-asawa. Bakit ngayon mo siya susukwan? Dahil ikaw ang gusto niya at ng mga bata, ako na ang aalis. Siguraduhin mo lang na pipirma siya sa mga papeles. Kapag tapos na ang proseso, mawawala na ako ng tuluyan. Valerie, nagloloko ka ba sa akin? Hindi. Sawa na lang ako. Hanggang bata pa lang, hinahangaan ko na siya, at ibinigay ko ang lahat ng meron ako. Pero nanatili siyang malamig at malayo. Lucian, bakit ang dami mong ininom? Tumahimik ka. Valerie, alamin mo ang lugar mo. Pinakasalan lang kita para sa kaginhawaan. Si Serena, ang tanging babae na mahal ko. Akala ko maibabago ko siya, kung susubukan ko ng husto. Pero nang bumalik si Serena, siya lang ang nasa isip niya. Siguraduhin mong kumain ka ng tama sa oras. Huwag kang mapili sa pagkain. Kadiri! Bakit mo ito nilagay sa bag ko? Ayaw ko nito. Gusto kong kumain sa magarang restaurant kasama si Miss Morse. Pasensya na, Mami. Gusto ko din kumain kasama si Miss Morse. Umalis ka! Kahit ang mga bata ay nagsimulang lumayo sa akin. Akala ko magbabago ang lahat sa paglipas ng panahon. Pero nang ma-diagnose ako ng Alzheimer's, iniwan nila ako sa bahay, na nagsasabing kailangan kong magpahinga. Lucian, birthday ko ngayon. Pwede ba kayong magkakasama? Huwag na yon, kakagaling lang namin sa Maldives. Ano ba ang ginagawa mo? Daddy, nagustuhan mo ba ang hair clip na pinili ko para kay Miss Morse? Patingin nga. Lucian, wala kang puso. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko nasasayangin pa ang oras ko sa iyo. Ngayong pagkakataon, makukuha mo na. Ang gusto mo, sa iyo na silang lahat. Tapos na ako. Valerie, alam mo ba kung ilang babae ang gustong maging asawa niya? Alam ko. Pero wala akong pakialam. Sige, hindi ko tatanggihan ang ganyang kabaitan. Pero tandaan mo, kapag nakuha ko na sila, hindi ko na ibabalik. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi. Hello, Lucian, nasa Rocky Cafe ako. Pwede mo ba akong sunduin? CJ. Pupunta na ako. Okay, see you then. Miss Morse! Na-miss kita ng sobra! Ito ang paborito mong cake. Sinabi ko sa chef na huwag masyadong matamis. Ikaw talaga ang pinakakilala sa akin. 6 na taon na, pero hindi niya alam ang gusto ko. Kahit nung nasa ospital ako, dumating siya dala ang mango cake. Ang isang bagay na ako'y allergic. Oh, tingnan mo itong dokumento. May tinitingnan akong vilya, pero kulang ang pera ko. Pwede ba akong tulungan? Kulang ka sa pera. Akala ko may urgent. Lucian, ikaw ang pinakamabait. Daddy, pwede ka rin bang bumili ng lugar sa katabi? Gusto kong tumira kasama si Miss Morse. Ayaw kong kasama si Mommy alaw-alaw. Okay lang, magre-reserve ako ng 3 kwarto para kay Tanya, Jacob, at ikaw. Bisitahin mo ako kapag namimiss mo ako. Ikaw ang pinakamabait, Miss Morse. Sana ikaw na lang ang nanay ko.
nandito na tayo. Anong ginagawa mo? Mami, bakit mo itinapon ng mga laruan ko? Nagbonding lang kami kay Miss Morse. Nag-overreact ka. Mami, pwede mo. Hindi nadagalit sa amin ng Miss Morse. Bakit ka galit na galit dahil lang gusto nila? Ang kasama si Serena. Hindi ako galit. Sinundaling! Nainggit ka lang kay Miss Morse. Ayoko sa'yo! Gusto kong tumira kasama ang Miss Morse. Mami, hindi nagagalit sa amin ng Miss Morse. Kung mas gusto mo siya, bakit hindi mo siya? Pag-alaga sa'yo simula ngayon? Valerie, seryoso ka? Seryoso talaga. Ayos! Kapag nandito na ang Miss Morse, hindi na kami magkakailangan sa'yo. Daddy, papunta natin dito ang Miss Morse. Miss na miss ko siya. Ako rin. Valerie, ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang magsisisi. Malapit na. Iiwan ko kayong lahat. At hindi na kayo. Makikita ulit ako. Lucian, nakakainip ang sofa na ito. Kumuha tayo ng off-white. Gawin mo ang sinabi ni Emma Morse. Opo, sir. Miss Morse, pwede rin ba kaming magkaroon ng bagong unan? Ang pangit ng binili ni Mommy. Sige, walang problema. Yay! Mrs. Floyd, kung gusto mo ng unan, pwede naming bilhin para sa'yo bukas. Bakit gagawa ka pa? May allergy si Tanya. Noong ipinanganak siya, nagkaroon siya ng pantal dahil lang sa mga gamit sa ospital. Mula noon, tinitingnan ko. Lahat ng gamit niya. Napakaalalahanin mo. Ang mga kamay mo ay para sa piano. Iwan mo ito sa mga katulong. MHM. Miss Morse, ako ang magdala ng bag mo. Sige. Dito. Napakabuti ninyo sa Emma Morse. Kahit the Refloid hindi ginaganoon. Mrs. Floyd, MS, Tanya at Mr. Jacob ay nagkaroon ng allergic reaction. Na-hospital sila. Ano? Tara na. Valerie, anong ginawa mo? Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na allergic sila sa mango? Bakit binigyan mo sila ng mango juice? Mula nang malaman ko ang allergy nila, sinuri ko rin ang menu sa paaralan nila. Paano? Hindi ko man lang binili ang mga mango. Hindi ko. Hindi. Sino ang gumawa kung gayon? Ang mga katulong o sila mismo ang uminom? Gumising ang mga pasyente. Pwede na kayong pumasok. Tanya, anong nangyari? Hindi rin namin alam. Ang kinain lang namin ngayon ay pagkain ni Mami. Sabi ng doktor, may mago sa kinain namin. Ano? Ano? Narinig mo ba, Mami? Ang pagkain mo nagpasakit sa amin. Tanya, bakit ka nagsisinungaling? Jacob, totoo ba ito? Tanya, Jacob, kailangan kong sabihin ninyo ang totoo ngayon. Tama na. Valerie, ang galing mong maging ina. Hindi lang sila nasaktan mo, pinagsinungaling mo pa sila. Hindi ako. Hindi ka. Hindi mo nga. Maamin ito. Daddy, masakit. Huwag kang umiyak. Nandito ako. Valerie, dapat mo nang aminin iyon. Hindi ko talaga ginawa iyon. Guards, pigilan siya. Patakan ng juice sa lalamunan niya. Valerie, sa puntong ito,
Hindi mo pa aminin. Ipagpatuloy pa ba? Lucian, hindi ko talaga alam na allergic sila sa mango. Sinubukan ko lang gumawa ng inumin para sa kanila. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo alam. Kung mas maaga ko sinabi sa iyo, hindi mo sana. Nagkamali ng pag-intindi kay MS, Jackman. Tanya, Jacob, paano ninyo isisi sa mommy ninyo para lang protektahan ako? Miss Morse, sorry kami. Mas gusto lang namin kayo at ayaw naming sisihin ka ni Daddy. Masyadong kontrolado ang mami. Mas mabait ka sa amin. Miss Morse, huwag kang magalit. Hindi na kami gagawa ulit. Hello, Linas Jackman. Na-issue na ang one-way ticket mo sa Clarin. Gusto mo pumili ng seat mo? Window seat. Please. Sino sa telepono? Sino ang kausap? Kaibigan. Nalaman ko lang ang totoo. Si Serena ang nagbigay ng juice sa kanila, pero hindi niya alam ang allergy nila, kaya hayaan na. Ito, para sa'yo. Tawagin mo itong apology kung gusto mo. Lucian, noong akala mo ako ang nagbigay ng mango juice sa kanila. Gusto mo ako mamatay. Pero ngayong alam mo na si Serena ang gumawa. Parang wala lang sa iyo. Ang mga bata ay aalis para sa summer camp sa lalong madaling panahon. Kasama namin sila Serena. Ingat ka. CJ, Palagi siyang nag-iingay kapag hindi ko siya pinapayagan sumama sa mga bata. Bakit siya? Napakatahimik ngayon? Posible ba siya? Ikaw? May nangyari. Usa tayo mamaya. salamat. Tingnan, ito ang mami namin. Wow, ang mami mo ay napakaganda. Pero, sino ang babae na sumusundo sa'yo sa school araw-araw? Yan lang yaya na nag-aalaga sa amin. So yaya lang siya. Hello, lahat. Ako ang mother ni Tanya. Kaya, free nanny lang ako nitong mga nakaraang taon. Salamat, Lucian. Gusto ko ang diamond necklace na ito. Sabi nila dapat bumili ng worth million para maging eligible para dito. Lucian, hindi mo dapat gumastos ng ganito kalaki para sa akin. Natutuwa ako na gusto mo ito. Lucian, ang sinasabi mong apology gift ay hindi higit sa byproduct ng necklace niya. Ang flight mo ay nakaschedule na umalis sa loob ng 20 days. Nanay, na-realize mo na ba ang pagkakamali mo? Sinasabi ko, sobrang saya ng summer camp. Kung aminin mong nagkakamali ka, pagka sa susunod, papayagan ka mabuhat ng bag namin. Lablay ang paa ni Mr. Moore sa sports day. Nasakto ng puso ni tatay. Nanay, gusto mong magbuhat ng bag namin? Nanay, nakikinig ka ba? Mas mabuting tratuhin ni tatay ang Miss Morse? Cake! Bigyan mo ako! Ako rin. Bakit mo itinapon? Nasunog. Hindi na maganda. Sinungaling! Sinungaling ka! Hindi mo kami pinapakain ng cake! Dahil lang hindi ka namin sinama sa camp.
Napakasamang madre ka! CJ, kahit anong sabihin mo, siguro pwede na kayong pakainin ni Serena, hindi ako. Kung ganun, tuluyan na tayong maghiwalay. CJ, kung gusto mo, hindi na ako ang madre mo mula ngayon. Hindi ba nagsisisi ka? Hindi ko kasalanan. Ikaw ang nag-trip. Huwag mo akong sisihin. Ito ang anak na dinadal ko ng 10 buwan at halos mamatay para mailabas. Mag-push. Papasok na ang baby. Malalim na paghinga. Magmalalim na paghinga. Push. Mas malakas. Magpatatag. Push. Malalim na paghinga. May problema. Breach baby. Malakas ang pagdurugo niya. Kailan darating ang Floyd? Nasa abroad siya para sa business. Hindi kami makakontak sa kanya. Doctor, nakikiusap ako sa iyo. Sana iligtas mo ang baby ko. Nakikiusap ako sa iyo. Magiging okay ka. Relax. Magmalalim na paghinga. Malalim na paghinga. Pero ngayon, ang anak na pinanganak ko kahit malapit ako mamatay, ang siyang pinakamasakit sa akin. Wala na. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Anong nangyari? Daddy, tinapon ni Mommy ang cake na ginawa niya para sa amin. Sabi niya wala na siyang pakialam sa amin. Valerie, paano mo ginawa ito sa sarili mong mga anak at nagsabi ng napakasakit? Lucian, hindi mo ako pinahalagahan kahit minsan. Para sa iyo, ako ay walang iba kundi baby-making machine. Dahil Serena ang tunay mong minamahal. At mas gusto rin ng mga bata siya. Hindi ako. Magpapanggap pa, maging pamilya kayo simula ngayon. Valerie, huwag mong kalimutan, ito ay marriage of convenience. Hindi kami nagpakasal dahil sa pagmamahal. Kung inaasahan mo yon sa akin. Ay. Sorry, hindi ko maibigay. Hay, ang tanga ko talaga at inakala kong kaya kitang paibigin. Lucian, umibig ka nga, hindi lang sa akin. Tulad ng inaasam ko. Ikaw, Sige, Lucian. Malamang nagugulumihanan ang mga bata. Dalhin natin sila sa itaas. Malapit na ang birthday party nila. tara na. Halika. Ngayon, hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko. Mula ngayon, mamumuhay ako para sa sarili ko. Maligayang bati. Malalaki na ang mga bata ngayon. Mula kolehiyo pa lang, gusto na ni Floyd si Morse. Ganoon pa rin siya, kahit ilang taon na ang lumipas. Pati mga bata gusto siya. Siya lang ang gusto nila. Siya ang unang pag-ibig niya. Hindi niya siya makakalimutan, kahit hindi siya pakasalan. Ginawa ni Valerie ang lahat para pakasalan siya, at nagkaanak pa sila, pero hindi pa rin niya siya napanghawakan. Sa tingin ko, mag-isa na lang siya. Habang buhay. Lima na lang araw bago matapos ang diborsyo. Aalis ka tulad ng sinabi mo, di ba? Siyempre, hindi na ako makapaghintay na umalis. Mabuti. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilya mo. Ayaw ka naman ni Lucian at ng mga bata. Malamang. Malapit na nilang makalimutan ka. Lucian, tulong. Nasira ang elevator.
Papunta na ako. Naririnig mo ba ako? Ayos ka lang? Tulong. Masakit ang mga binti ko. Lucian, sagipin mo ako. Lucian, pakisagip naman ako. Serena, Lucian, G. Floyd, nasugatan at dumudugo ang dalawang babae. Walang panahon para iligtas pareho. Sino ang ililigtas natin? Ginoong Floyd, parehong babae ay nasugatan at nagdurugo. Walang oras para iligtas ang dalawa. Sino ang ililigtas natin? Lucian, tulungan mo ako. Lucian, iligtas mo ako, please. iligtas mo Serena. Iligtas mo, Miss Morse. Iligtas mo siya. Ginoong Floyd, mas malala ang mga sugat ng isang babae. Kailangan niya ng agarang tulong. Sinabi ko, iligtas mo Serena. Gising ka na? Matibay ka talaga. May 3 bali ang mga buto mo. At muntik mamatay pero gumaling ka ng maayos. Isang himala talaga iyon. Iligtas mo, Miss Morse. Iligtas mo siya. Sinabi ko, iligtas mo Serena. Maganda ang paggaling mo. Maaari kang umalis sa lalong madaling panahon. Kakaiba, bakit hindi pa dumadalaw kahit minsan ang Ginoong Floyd? Ginoong Floyd. Kailangan ni Serena ang mga paa niya para sa pagsayaw. Hindi ko maaaring ipagkatiwala siya sa peligro, kaya pinili kong iligtas siya. Ikaw ay isang may bahay. Aalagaan kita kahit maging lumpo ka habang buhay. Lucian, papahalagahan mo ba kung mamatay ako? Valerie, wala akong oras para maglaro sa'yo. Ito ang kabayaran. Lucian, Hello. Lucian, ang mga bata at ako ay may sorpresa para sa iyo. Sa restaurant. Okay, papunta ako. May darating para kunin ka kapag nakalabas ka na. Magpakabait lang, alamin mo ang lugar mo, at alagaan ang mga anak natin. Gawin mo yon at hindi ka papalitan. hello. Mary, ipunin ang mga bag ko at dalhin sa airport. Okay, Mrs. Floyd. Goodbye. Lucian, ang divorce ay naging epektibo. Hayaan natin ang malungkot na nakaraan. Sa nakaraan, ang eroplano na ito ay dadalhin ako. Malayo sa iyong kalupitan. Hindi. Mo. Ako muling makikita. Valerie, ano ang nangyari sa mga damit ko? Ginoong Floyd. Ginang Floyd. Isang buwan nang hindi bumalik. Ano, nasa ospital pa rin siya? Matagal na siyang pinalabas at pinapagalaw pa ni Mary ang kanyang mga gamit mula sa villa. Ano? Paano nangahas? Siyang umalis ng bahay. CJ, tingnan natin kung gaano katagal iyon magtatagal. Lene.
Nasaan ang aking workbook? Bilis, hanapin mo! Daddy, ayaw ko sa school. Paulit-ulit na sinasabi ng gudo na nahuhuli ako. Daddy, Hindi ko mahanap ang aking workbook. Pwede bang hindi na ako pumasok sa school? Ginoong Floyd, magulo ang bahay. Dapat ba nating tawagan si Ginang Floyd? Hindi na kailangan. Simula ngayon, si Serena ang bahala sa mga gawaing bahay. Nakuha ko, sir. Valerie, akala mo makakalaban mo ako. Hindi ka talaga aalis. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung babalik ka sa loob ng 3 araw, papatawarin kita sa pagkakataong ito. Sinabi ko sa'yo bago pa, may dinner ako ngayong gabi. Bakit walang tamang pagkain? Pasensya po, sir. Si Mrs. Floyd ang gumawa ng lahat ng pagkain. Siya mismo bumibili ng mga sangkap at nagluto ng ilang oras. Hindi niya kami pinapayagan tumulong. Hindi na. Nasaan si Serena? Si MS Morse ay natulog. Kanina pa. Hiniling niya hindi kami guluhin siya. Sir, dapat kong subukan. Hindi na kailangan. Maaari kang umalis. Valerie ay babalik. Sa ilang araw, kapag tapos na siya sa kanyang tantrums. Kapag siya ay bumalik, ang lahat ay magiging normal. Ginang Morse, sina Metanya at Emer Jacob ay palaging lumiliban sa klase. Tumawag ang kanilang guro, at hiniling na kayo at si Ever Floyd ang magdisiplina sa kanila. Sige, nakuha ko. Ako na ang bahala. Abala si Lucian, kaya hindi na kailangang sabihin sa kanya ito. Ayokong mag-alala siya. Serena, talaga bang aalagaan mo ang 2 pabigat na yon? Maganda na makakasama mo ang mayamang lalaking yon. Pero ang mga batang yon ay talagang problema. Siyempre, hindi ko sila aalagaan. Pahihirapan ko sila ng pahihirapan. Ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa akin sa huli. Hello, MS Lowell. Hindi na muna papasok ang mga anak ko sa ngayon. Tulad ng alam mo, sapat na ang yaman namin. Pwede silang maging tamad. Pero, At saka, abala ang tatay nila nitong mga nakaraang araw. Kaya sa akin na lang kayo dumiretso. Para sa anumang iba pang bagay, hindi na kailangang istorbohin siya. Ginang Morse, nakauwi ka na rin. Namiss ka namin. Sige, may mga gagawin pa ako. Maglaro kayo sa ibang lugar. hindi. Gusto kong makipaglaro sa'yo. Sino ka ba para ganyanan ako? Malapit na akong pakasalan ang tatay mo. At pamunuan ang bahay na ito. Hindi niya minahal, ang walang kwenta at tandang ina mo. At sa lalong madaling panahon, kayong dalawa rin ang kamumuhian niya. Tandaan mo, makikinig ka sa akin. Mula ngayon, kapag umulit ka, pagsisisihan mo yan. Nandito ka na, Lucian. May mga problema sa pagsasama. Nasaan ang mga bata? Karaniwan nang tatakbo sila rito kapag nakauwi na ako. Bakit wala sila rito? Inumin mo na ngayon. Huwag mo akong paulitin. Kunin mo ito. Nasusuklam na sa inyo ang mommy nyo at umalis na. Wala nang magpapaligaya sa inyo ngayon. Tulog na sila. Huwag kang mag-alala. Maayos ko silang inaalagaan. Lucian,
Nami-miss na miss kita. Habang wala ka. Pagod na pagod ako. Magpahinga ka. Ayos ka lang ba? Ayos ka ba? Tumigil ka sa pag-iyak, binabalaan kita. Kapag nagsalita ka kay Lucian, itatapon ko lahat ng paborito mong laruan. Nakuha mo. Tanya, sabihin mo sa akin ang nangyayari. Sige, kain. Matagal kang busy. Miss ka niya ng sobra. Jacob, may sakit ka ba? Hindi, wala ako. Lucian, huwag kang mag-alala. Maayos sila. Tama, Jacob. Jacob, may itinatago sa akin. Ako. May nangyari, kailangan ka namin dito. May nangyari, mag-usap tayo mamaya. Sabihin mo lang kay Emma Morse kung may kailangan ka. Dapat magpakabuti kayo. Kapag nasa bahay ang tatay nyo, huwag kang mag-absent sa school. O gumawa ng problema para sa akin. Kung hindi, pagsisihan mo. Kain. Wala kang silbi. Katulad ng nanay mo. Gusto mo, Tanya? Uminom ka ng gatas. Hayaan mong palamig ko para sa iyo. Huwag kang magmadali. Nasaan ka, Mami? Miss na miss kita. Isang buwan na, masarap ang pakiramdam, na hindi na kailangang magdamdam ng hindi pagmamahal. Sa wakas, may sariling buhay na ako. Muli. Maligayang pagdating. Sandali lang. Mayroon ba kayong mga picture book para sa mga bata? Darius. Ay napakagwapo. Hindi lang iyon, pero siya ang pinakamahusay na estudyante ng 2 taon na. Siya ay gwapo, nakakakuha ng magagandang marka, at magaling magpiano. Mukha siyang anghel. Valerie, Alam mo ang pangalan ko. naiwan mo ang card ng pagkain mo sa cafeteria. Nakita ko ang pangalan mo at litrato doon. Salamat. Darius, Valerie. anong pagkakataon? Ito ba ang anak mo? Ano ba ang pagkakataon? Anak mo ba siya? Pamangkin ko siya. Heidi, mag-hi ka. Hi, Valerie. Hello, Heidi. Anong klaseng picture book ang gusto mo? Dadalhan kita ng magaganda. Ang ganda-ganda mo. Parang mami ko. Napakapangit ng ugali mo bilang ina. Ang ganda ng ngiti mo. Naalala ko mami ko sa'yo. Pasensya. Namaya pa ang mommy niya dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas. Walang problema.
Heidi, gusto mo ba ng fairy tales? Marami akong picture book dito. Tingnan natin. Sige. Halika. Heidi, dito. Ano ang gusto mo? Ah. Tingnan. Ang mansanas ay lumaki araw-araw. Pinapalakas ng araw at ulan. Isang araw na hinog ito. At bumagsak. Nahulog. Heidi, ay mahiyain talaga. Pero parang malapit siya sa pakiramdam sa'yo. Gusto ko rin siya. Valerie, pwede ba tayong madalas pumunta rito? Pwede kang dumating kahit anong oras. Valerie, bata siya. Paniniwalaan niya ang lahat ng sasabi mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi lang siya. Paniniwalaan ko rin. Sige, nagbibiro lang ako. Heidi, matagal na rin. Kailangan na tayong umalis. Paalam, Valerie. Magkita tayo ulit sa susunod. Paalam. Paalam. Valerie, wag mong bigyan ng false hope ang sarili mo. Bakit siya magkakagusto sa'yo? Sinabi niya lang iyon dahil sa Heidi. Hindi pa nakakapunta sa amusement park si Heidi. Gusto ko siyang isama doon. Pero magiging awkward. Kung kami lang dalawa. Dahil gusto ka niya. Magugustuhan niya. Kung sasama ka, pwede ba? Na sumama ka sa amin sa park? Pero ako, Valerie, tara na sa park. Pakiusap. Ayaw mo ba sa akin? syempre gusto kita. Napakabata pa ni Heidi at wala na ang nanay niya. Hindi ko siya matatangihan. CJ, sasama ako. Ayos. Kita ka sa amusement park. Paalam, Valerie. See you soon. Bye. Ang bait ni Heidi. Pero bakit parang may plano ito? Wow! Tara, pumunta tayo doon. Gusto ko yan. Oo. Tingnan, astig, di ba? Salamat. Gusto mo? Gusto ko ito. Nandun ang mommy. Heidi, tandaan. Ang mommy mo ay nagbabantay sa'yo. Gusto niya na masaya ka araw-araw. Heidi, kahit nawala dito ang mommy mo, mahal ka niya palagi. Valerie,
Pwede ka maging mami ko? Heidi, aalagaan kita gaya ng mommy mo, pero hindi ako pwedeng maging siya. Kung hindi ka pwedeng maging mommy ko, pwede bang kahit papaano? Maging tita ko? Kung hindi mo ako pwede maging mama, pwede ba kahit tita ko lang? Heidi, hindi ako pwede basta-basta maging. Tita mo parang magic. Alam mo, Gusto ko kayo. Gusto rin ni Darius kayo. So, bakit hindi mo ako pwede maging tita? hindi niya ako gusto sa ganoong paraan. Gusto niya. Gusto niya kayo ng sobra. Darius, magsalita ka. Heidi, huwag mo siyang takutin. Bigyan mo siya ng oras para pag-isipan. Darius, anong kalokohan ito? Oh, bibigyan mo ako ng sagot ngayon? Astig! May tita na ako! Ako, pag-iisipan ko. Bigyan mo ako ng oras. Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong istorbohin sa mga usapin ng pamilya. May mataas na lagnat si Mr. Jacob. Talagang nag-aalala kami. Tinawag mo ba ang doktor? Oo, pero sinabi ni MS Morse na huwag mag-alala. Aaksyonan niya ito pagkatapos ng party niya. Ano, pupunta ako ngayon. Jacob. Kamusta siya? 4 na oras na naglalagnat si Ewer Jacob. Maaaring magdulot ito ng pneumonia. Paano ito naging ganito kalala? Alam kong hindi siya maganda ang pakiramdam kaninang umaga. Kadalasan, maalaga si Serena. Paano niya ito napalampas? Nasaan si Serena? Bakit hindi pa siya nakabalik? Sinabi ni MS Morse, hindi ito seryoso. Hindi pa tapos ang party, kaya hindi siya makabalik. Lucian, hindi ako makapaniwalang tinatawag mo ako. May mataas na lagnat si Jacob. Ano ang ginagawa mo? Ha, uuwi ako ngayon. Lucian, pasensya na talaga. Akala ko hindi ito seryoso. Uuwi ako ngayon. Lucian, medyo busy sa bahay. Una kong pagkakataon na mag-alaga ng mga bata mag-isa. Hindi ko talaga napansin. Lucian, makinig ka sa akin. Wala talaga akong ideya na ganito kalala. Floyd, bumaba ang lagnat niya. Jacob, mas mabuti ba ang pakiramdam mo ngayon? Masama ang loob ko para sa iyo. Bakit takot na takot si Jacob sa Serena? Jacob. Floyd, may urgent issue sa kumpanya. Kailangan ka namin dito ngayon. Okay. Siguro. Nagkamali ako. Jacob, kailangan kong pumunta sa opisina. Magkita tayo mamayang gabi. Brat ka. Punong-puno ka talaga. Hindi ko man lang natapos ang party. Pasensya, Miss Morse. Hindi ko sinasadya. Para kang mama mo. Palaging gustong makuha ang awa ni Lucian. Kung sinira mo ulit ang mga plano ko, ako. Ano ang sinabi mo? Lucian, makinig ka sa akin. Nandito lang ako. Jacob, ipaliwanag mo sa tatay mo. Bilisin mo. Yun pala, ganito. Ang pagtrato mo sa kanila sa likod ko. Hindi, Lucian. Serena Morse. Nakita ko na ang tunay mong kulay. Maniwala ka sa akin, Lucian. Mahal na mahal ko sila. Pagbubutihan ko ang pag-aalaga sa kanila. Talaga? Tinatawag mo bang pagmamahal ang pagbabanta sa kanila? Paano ko ito nakaligtaan? Ang mga anak ko ay palaging nabubuhay sa takot. Tatay, makikinig ako kay Miss Morse. Huwag mo sana akong iwan. Jacob. Huwag kang matakot. Hindi kita kailanman iwan. Serena Morse. Umalis ka na rito. Ayokong makita ka ulit kailanman. Hindi. Lucian, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Mahal mo ako. Mga gwardya. Paalisin niyo siya. Lucian, huwag mo akong tratuhin ng ganito. 20 taon na, hindi mo ako mapapaalis. Dahil lang sa maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Hindi basta-basta ang pagmamaltrato sa mga anak ko.
Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nagbasag ng lipstick ko? Sagot. Pasensya na. Sagutin mo ako. Kapag nainom na nila ang gatas na ito, hindi na sila gising kahit anong gawin. Sa wakas, magkakaroon na ako ng kapayapaan ng isip. Ano ang masasabi mo ngayon? Tiniktikan mo ako. Paano mo nagawa yon? Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Ginoong, may sasabihin po ako. Sabihin mo. Mula noong unang pagdating niya rito, pinag-iinitan na niya ang mga bata laban kay Ginang Floyd. Ano? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Narinig ko siyang sinasabi sa Mr. Jacob na hindi siya pinapayagan ng nanay niya na magkandi dahil hindi siya mahal. Sinabi rin niya sa mga bata na paalisin ang nanay nila para siya ang maging bagong nanay nila. Sa susunod na araw, nahulog si Mrs. Floyd sa hagdan. Hindi ganon ang nangyari. Magtiwala ka sa akin, Lucian. Hindi mo ba ako mahal? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Ayaw kong makarinig ng kahit anong salita mula sa'yo. Dapat alam mo na hindi kita kayang patawarin. Papa, Jacob. Papa, sorry kami. Gusto namin bumalik ang mama. Papa, sinabi ni Miss Morse na hindi kami mahal ng mama. Totoo ba yon? Siyempre, totoo yun. Iniwan niya kayo. Baka may bagong lalaki na siya ngayon. Serena Morse, paano mo nagagawa magsalita ng kalokohan hanggang ngayon? Lucian, surpresa. Hindi kontrata ng pagbili ang pinirmahan mo. Kontrata ng diborsyo na inihanda ni Valerie iyon. May nakita ako na Villa. Pero kulang ang pera ko. Pwede mo ba akong tulungan? Kulang ka sa pera. Akala ko may importante. Matagal na kayong nag-divorce. Ano? Nagulat ka. Umalis si Valerie, at ikaw ang dahilan. Lucian, sino ka ba para sabihin? Kasalanan ko ang lahat, inosente ka ba sa tingin mo? Oo, galit sa akin si Valerie, pero mas galit siya sa'yo. Tama na, wala namang nangyari sa amin. Anong sinabi mo sa kanya? Pero pinapalapit mo ako sa'yo at sa mga bata. Bukod sa pagiging malapit, ginawa na natin ang lahat ng bagay na ginagawa ng magkasintahan. Sa tingin mo ba, bakit umalis si Valerie? Bakit niya ako papayag ang lokohin ka para pirmahan ang divorce papers? Dahil galit siya sa'yo. Tumahimik ka, ilabas siya. Lucian, hindi mo to magagawa sa akin. Lucian. Bitawan niyo ako. Lucian. Akala mo ba, pagpapalaya sa akin, ang makakabalik sa'yo ni Valerie? Panaginip lang yan. Ang anumang hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Papa, wala ka bang hiniwalayan ka ni Mommy? Hindi na ba talaga siya magpapatawad sa amin? Hindi. Mahal na mahal niya tayo, hindi siya magsasayang sa atin, naglakbay lang siya. Kailangan lang natin siyang kausapin ng mahinahon, at babalik siya agad. Magpapatawad ba si Mami? Papa, gusto kong sabihin sa Mami na sorry ako. Tatawagan ko siya, ngayon. Valerie, nanalo ka ngayon. Sorry, ang numerong tinawag mo ay hindi na serbisyo. Mami! Miss ko na ang cake mo. At may lanyat si Jacob. Pumalik ka! Anong nangyayari? Kahit gaano siya galit noon, hindi siya mag-block ng numero ko, o di pansinin ang tawag ko. Anniversary namin. Sa susunod na buwan, ang mga bata at ako, maghihintay sa bahay, na may mga regalo. Papa, talaga bang magpapatawad si Mami? Siya lagi ang unang nagpapatawad. Ngayon, baka hinihintay lang niya tayo, na mag-unang kumilos, kailangan lang natin siyang bigyan ng oras. Valerie, sinusumpa ko. Babawi ako sa'yo ngayon.
Nasaan ang Heidi? Hindi ba siya sumama sa iyo? Nasa bahay siya. Pumunta ako rito para hanapin ka. Ako lang gumawa nito. Marahil, makakatulog ka ng mas maayos. Kahit Lucian. Hindi alam na nahihirapan ako sa insomnia. Kahit ngayon na umalis ako, gumigising pa rin ako dahil sa bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Paano mo nalaman na nahihirapan ako sa pagtulog? Nakalimutan mo ba? Doktor ako. Ito ba ang dahilan ng insomnia mo? CJ, huwag kang matakot. Malapit na ako. Lucian, tumawag ang mom. Pinapauwi kami. Hindi siya masyadong maayos. Kaya, Umalis ka. Wala akong oras para sa mga laro mo. Hindi ko ipipilit sa'yo. Nasabihin mo. Pero kung kailangan mo ng tao na makakausap, nandito lang ako. okay lang ako. Salamat. Parang, hindi pa ako nakakuha ng lugar sa puso mo. Dahil ba, sa nangyari sa amusement park? Nagbibiro lang ang Heidi. Pasensya. Valerie, marami pang oras sa hinaharap. Maghihintay ako hanggang magbukas ka sa akin. Pasok, bilis. Malamig sa labas. Pasensya na. Sa pag-abala sa'yo sa oras na ito. May lagnat si Heidi. At gusto niyang makita ka. Matutulog lang siya kung ikaw ang magkwento sa kanya bago matulog. Valerie? Halika. Okay lang, Heidi. Nandito ako. Maging mabait kang bata at matulog ka na. Okay. Basang-basa ka. Bakit hindi ka nalang maligo? Ito, ang tahanan mo. Mas gugustuhin kong hindi. Ang banyo, ang iyong personal na espasyo. Pero basa ka mula ulo hanggang paa. Huwag mong isipin ng masyado. Heto. May bago akong tuwalya. Pwede mong gamitin. Wala akong damit para sa lalaki. Pwede mong isuot ang aking bathrobe pansamantala. Bibili ako ng mga bagong damit para sa iyo online. Sige na ngayon. Sino siya? Siya ang personal doctor ni Emra Floyd, Darius Bolton. Madalas siyang nakikita niya, kasama ang anak niya, at hindi siya nag-aalala sa pagiging malapit niya. Tama na. Huwag na magsalita pa. Valerie, paano ka naglakas loob na tumingin sa ibang mga lalaki na may ganitong kabaitan, kung para lamang ito sa akin? Papa? Talagang nakita mo na ang mommy? Totoo ba? Valerie, matagal na panahon na. Hindi mo na-contact ang mga bata, pero humingiti ka ng masaya para sa iba. Papa, maaari ba tayo maghanap ng mami? Miss ko siya. Ihanda ang private jet. Aalis na tayo. CJ. Dadala natin ang mommy sa bahay. Valerie? Gumawa ako ng rabbit. Ang cute nito. Hindi ba dapat ang rabbit ay may cute bilog na nose? Haha. Ano ito? Isang battlefield? Heto na. Salamat. Ako na ang gagawa. Valerie, masaya ako. Kung sana magkasama ko kayo at Uncle Darius magpakailanman. Ano sa tingin mo? Alam kong may nakaraan na hindi mo gustong harapin. Pero lilipas din ito, hindi ba?
Mahal ka ni Heidi. At ako rin. Maaari ba talaga ako? Lumayo sa nakaraan ko. Heidi, nandito. Uminom ka ng tubig. Salamat. Marami pa tayong oras. Dati, sobrang mahal ako ni Valerie. Kaya niyang tiisin ang pagpapabaya. Pero hindi niya kaya, nasaktan ang mga bata. Kapag nakita niyang nandito tayo, sasama siya sa atin pauwi. Yung doktor. Isa lang siyang doktor. Tatay, makikita ba talaga natin si Mami? Masaya na masaya siya. Kapag nakita kayo, Sige. Ginoong Floyd. Nahanap na namin si Ginang Floyd. Nasa isang pottery studio siya sa Clydon, kasama yung dalawa. Kunin mo ang sasakyan, pupunta na tayo, CJ. Tatay, patawarin ba talaga tayo ni Mami? Huwag kang mag-alala. Basta tapat kayong magsusori sa kanya, papatayin niya kayo. Sige. Matagal na. Nakalipas mula nang makita ko si Valerie, ngumingiti ng ganito kasaya. Nanay! Ano ang ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Nanay, miss na namin kayo. Iniwan mo ba kami? Dahil sa kanila? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Valerie, nandito kami. Para sunduin ka pauwi ngayon. Uwi. Anong bahay? Nanay, pasensya na. Hindi na kita guguluhin ulit. Nanay, patawarin mo na kami. Pinalayas na ni Daddy si Miss Morse. Sabi niya, ikaw na lang mula ngayon. Sinabi ko na, hindi ako babalik sa inyo. Ang isang paumanhin ay hindi sasapat para ayusin ang lahat. Nanay, bakit? Hindi mo na ba kami mahal? Pinahulog mo ako sa hagdan. Isinisi mo sa akin, yung tungkol sa mango drink. Sabihin mo, hindi ba gawa mo yun? Binigay ko ang lahat para alagaan kayo at mahalin kayo. Pero yun ang nakuha ko. Sa huli, Nanay, talagang masama kami noon. Pero hindi na kami gagawa ulit. Huwag kang umalis. Nanay, pasensya na. Nagkamali rin ako. Huwag kang umalis. Valerie, alis ka na ba? Heidi. Ako. Heidi. Kahit saan siya pumunta, dapat igalang natin ang desisyon niya. At saka, kahit hindi siya dito manatili, babalik siya para makita ka. Sino ba tong tao? Nagsasalita ng malapit tungkol sa kanya. Hawak-hawak ang anak niya at nag-uusap tungkol sa pagstay sa tabi niya. Parang sila ang tunay na pamilya. Valerie, huwag kang magmatigas. Kailangan ka ng mga bata. Ikaw ay isang ina, imbes na alagaan ang sarili mong mga anak. Aalagaan mo ang anak ng iba. Sinasabi mo na matigas ang ulo ko. Hindi nila ako kailangan. Kung kailangan nila ako, hindi sana nila ako sinaktan sa mga salita nila. Pinilit ako na umalis. Nanay, nagkamali kami. Mahal lang kami sa iyo mula ngayon. Hindi na kami sasaktan ulit. Sino ka? Para makialam sa mga usapin ng pamilya namin. Kaibigan ako ni Valerie. Sa tingin ko, ang taong nanakit sa kanya. Walang karapatan. Natanong ako ng ganyan.
Valerie, hindi pa natin tapos ang bowl natin. Ulitin ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Heidi. Babalik tayo sa susunod. Okay, Okay? halika. Mama! 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 Ah, Valerie, bitawan mo. Lucian. Ano ba ang problema mo? Hindi ka ba titigil? Valerie. Pwede ba tayong mag-usap? Wala akong sasabihin sa iyo. Umalis ka. If. Bitawan mo ako. Lucian, baliw ka ba? Paalala ko sa iyo. Hiwalay na tayo. Talaga ba? Hindi pa nga ako pumapayag. Hindi mo ako pwedeng iwan. Valerie. Tigilan mo ang pag-aasta na parang bata. Naghihintay sa iyo ang mga bata. Pwede ba tayong umupo at pag-usapan ito? Magandang ideya. Panahon na para tapusin ito. CJ. Bukas ng hapon. Sa kapehan sa tapat ng bookstore. CJ. Nanay! Nanay, galit ka pa ba? Mali talaga kami. Umupo ka. Halika rito. Ito, ang talaan ng paglaki na itinala ko para sa mga bata. Kasama dito ang kanilang mga ugali noong sila ay maliit pa. Kasama na ang mga talaan ng allergy at gamot. Hindi na sila maliit. Naniniwala ako na maaari mong alagaan sila ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ito kailangan. Valerie, hindi mo pa ba nauunawaan? Gusto lang naming bumalik ka. Lucian, di ba sinabi mo na si Serena ang babae ng pamilyang Floyd? Ngayong wala na ako. Pwede na niyang kunin ang tamang lugar niya. Papa, bilisan mo! Nag-antay pa si Miss Moore sa gamot na dadalhin natin. Valerie, ano ba nang nangyari sa'yo? Lucian, asawa mo ako. Jacob at Tanya, ang mga anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit masyado kang concerned sa iba. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko na alam sino ba talaga ang babae sa bahay, ng pamilya, at sino ang ina ng mga bata. Nakakatawa ka. Kung hindi ka sumingit, Serena sana ang naging asawa ko. Ano nang sinabi mo? Umalis ka, kailangan niya ng gamot. Hindi. Lahat yon ay nasa nakaraan, at hindi na yon mauulit. Wala na talaga si Serena. Kaya, pwede kang sumama sa amin pauwi. Oh, Mami, sumama ka sa aming pauwi. Pangako. Magiging mabuting babae ako. Pangako. Magiging mabuting lalaki rin ako. Magiging maayos ako at hindi na magdulot ng problema. Noong una, binigay ko sa'yo ang buong puso ko at kaluluwa ko, pero hindi mo man lang pinahalagahan. Ngayon, wala na akong maibibigay. At gusto mo pang bumalik ako. Grabe, di ba? Lucian, tapos na tayo. Walang pagbabalik. Kunin mo ang mga anak at umalis ka. Hindi. Naloko ako para pirmahan ang divorce agreement. Valerie, kilala mo ako, hindi ko naman gustong iwan ka. Sa tingin mo, pag sinabi mo yan, magbabago ang lahat. Valerie. Alam ko. Lagi mong naramdaman. May kulang. Gusto mo, tunay na proposal. Ngayon, binibigay ko sa'yo yon. Lucian, ngayon,
Ang anak ng Lovets ay binigyan ng proposal. Pero ang relasyon natin ay marriage of convenience. Lucian, bakit hindi mo ako bigyan ng proposal? O ako ang mag-propose sa'yo? Tama na yan. Alamin mo ang lugar mo, isa lang itong marriage of convenience. Huwag kang humingi ng sobra, hindi mo yan kailangan. Lucian, lumalabas na alam mo pala ang gusto ko. Pero hindi mo lang pinahalagahan, wala na ang pag-aayos nito. Tapos na tayo. Valerie. Valerie. Ayaw mo bang umuwi? Kasama namin dahil sa Darius? Lucian, hindi mo talaga ako kilala. Naalala mo ito, nang gabing iyon, 12 tahi ang tinanggap ko sa ospital. Pero ikaw at ang mga bata ay nasa bahay. Nag-enjoy sa inyong oras, kasama si Serena. Ay! Halimaw yan! Kung, Mors, natatakot ako. Ayos lang, nandito ako. Ikaw ang pinakamabait. Sana ikaw na lang ang nanay ko. Daddy. Sabihin mo kay Mama na umalis para si Jing. Mors ang maging nanay namin. Pagkatapos kong makita yon, ano pang dahilan para ako'y manatili? Mani, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Nakuha ko ito. Nang ako'y nakulong sa elevator kasama si Serena. Lucian, tulong. Lucian, iligtas mo ako. Lucian, iligtas mo ako, please. Masakit ang mga binti ko. Mr. Floyd, parehong nasugatan at nagdurugo ang mga babae. Walang oras para iligtas ang dalawa. Sino ang ililigtas natin? Iligtas si Serena. Iligtas si Miss Morph. Iligtas siya. Napakalapit na. Napakalapit talaga. Muntik na mawala ang binti ko. Valerie. Hindi ko sinasadya. Lahat kayo. Pare-pareho lang ang sinasabi ninyo. Hindi ninyo sinasadya. Pero pagkatapos ng mga naranasan ko, paano kayang mapawi ng ilang salita? Ang sakit. Mama, pasensya na. Pumalik ka na. Hindi na kami uulit. Mama, nagkamali kami. Mama? Mama! Pakiusap! Dati mahal na mahal kita. Pero pagkatapos masaktan, paulit-ulit, ang anumang ugnayan na meron tayo, ay nawala na. Lucian, naparito ako ngayon, para sabihin sa iyo. Natapos na ang lahat sa ating dalawa, may bagong buhay na ako. Tapos na ako sa pagkalunod sa ganitong kalagayan. At sa pagpapatagal ng mga bagay sa iyo. Mama, huwag kang umalis! Minsan, minahal kita ng buong puso ko. Pero pinagwalang bahala mo. Ngayon, hindi na ako lilingon pa. Oy, Valerie, okay ka lang ba? Pinahirapan ka ba nila? Okay lang ako. Uwi na tayo. Sige. Tapos na ang lahat. Sige. Tara na. Tatay, talaga bang hindi na babalik si nanay ngayon? Valerie. Lucian, bakit ka nandito?
Sa tingin ko, malinaw na ang sinabi ko. Gusto ng mga bata na pumunta. Wala akong ibang choice. Momay, humingi kami kay Daddy. Nadalhin kami dito. Huwag mo kaming iwan. Mommy, please. Huwag mo kaming iwanan. Mommy. Tinatawag niyang sarili niyang ina, umiyak ang mga anak niya, pero wala siyang ginagawa. Oo. Iniwan pa niya ang sarili niyang mga anak. Tawagan natin ang pulis. Dapat siyang panagutan ng batas. Tigilan ang pagkuha ng video. Hindi ito ang iniisip mo. Bukod pa riyan. Ang pagkuha ng video ng iba ng walang pahintulot ay paglabag sa kanilang karapatan sa pagiging pampubliko. Kung mapupunta ito sa internet, tatawag ako ng pulis. Okay lang. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Iingatan din kita. Ginoong Floyd ay matagal nang may gusto kay Ginang Morse mula noong kolehiyo pa. Ganoon pa rin siya. Kahit ilang taon na ang lumipas. Valerie, ginawa ang lahat para pakasalan siya at nagkaanak pa sila pero hindi pa rin niya napanatili. Sa tingin ko, mag-isa na lang siya. Habang buhay. Ginoong Floyd, pinag-uusapan nila sa likod ni Ginang Floyd. Pipigilan ko ba sila? Huwag. Hindi na bata si Valerie. Kung hindi niya kayang alagaan ang sarili niya, hindi siya karapat-dapat maging asawa ko. Ganun ba? Hindi ko talaga inuna ang nararamdaman niya. Jacob. Tanya. Uwi na tayo. Hindi! Si Mami ang gusto namin! Sabi mo, isasama mo si Mami pa uwi. Yun ang sabi mo. Lucian, ikuha mo na ang mga bata. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ipapadala ko sa'yo ang sustento sa tamang oras. Kapag nakita kita ulit, tatawagin ko ang pulis. Jacob, Tanya. Aalis na tayo. Hindi! Si Mami ang gusto namin! Ayaw ko! Ayaw kong umalis! Valerie, galit ka ba? Hindi ako. Hindi ako galit. Tingnan mo muna ito. Gusto mo magpahinga? Mami, sorry po. Hindi ko na kayo gagalitan ulit. Mami, patawarin mo naman kami. Pinapaalis na ni Daddy ang Miss Morse. Sabi niya, ikaw lang mula ngayon. Sila. Parang pumayat sila. Uncle Darius, gawa tayo ng gift para sa Valerie? Para sa Valerie! Sige. May idea ba kung ano gagawin natin? Bahay. Para nagkaroon siya ng bagong bahay. Valerie, huwag kang malungkot. Kapag tapos na tayong gumawa ng bahay, turuan ko kung paano gumawa ng mga tao. Okay? Bakit gusto mong gumawa ng bahay para sa akin? Dahil hindi ka masaya, gusto kitang pasayahin. Sabi ni Tito Darius, ang bahay dapat ay masayang lugar. Okay, Heidi, mag-umpisa na tayo. Valerie, hintay lang. Gagawa ko ng bagong bahay para sa'yo. Parang sa isang punto. Sila ay naging mahalagang bahagi ng buhay ko. Darius. Heidi. Talagang natutuwa ako na nakilala ko kayo.
Valerie, mananatili ka ba sa amin habang buhay bilang pamilya? Valerie, ikaw ba? Isang karangalan. Ang maging bahagi ng pamilya mo. Yay! May auntie na ako! Valerie, huwag kang umalis. Nung ikinasal kami, wala akong naramdaman para sa kanya. Huli nga ako sa kasal namin. Pero wala siyang imik tungkol doon, nagsumikap siya at hindi nagreklamo. Pagkatapos naming ikasal. Oh, nagluto ako ng almusal. Masama ang pakiramdam ng tiyan mo, kaya nagluto ako ng magaan lang. Konti lang. May meeting ako ngayong umaga. Pass muna ako. Kahit busy ka, kailangan mo pa rin kumain. Konti lang, please. Sabi ko, pass muna ako. Pigilan mo na ako. Pagkatapos, sa mahabang panahon pagkatapos naming ikasal, ayaw ko siyang makita. At umuwi lang ako pagkatapos ng hating gabi. Pero kahit gaano ako kauwi, nandun siya sa sala. Matyagang naghihintay sa akin. Umuwi ka na. Noon, hindi ko siya mahal. Kaya hindi ko siya pinapansin. Pero nagtiyaga siya, sa loob ng maraming taon. Sa huli, sa wakas ay napansin ko rin siya. At pinatungan ko pa siya ng kumot. Pero nagbago ang lahat, nang bumalik si Serena, madalas akong hina ng tulong ni Serena. Unti-unti, bihira na akong umuwi sa bahay, kahit ang mga bata ay naging malayo na kay Valerie. Valerie. Sa tingin ko, nawala na talaga kita. Papa, iniwan ito para sa atin ni Mama. Ngayon ay ang aming ikatlong anibersaryo ng kasal. Sinadyang kong matutunan ang pagluto ng paborito niyang ulam. Sa kasamaang palad, wala siya dahil sa isang paglalakbay sa trabaho. Sabi ni Jacob, hindi ito sapat na matamis. Itatak ko yan sa isip ko, at sisiguraduhin, matikman ni Lucian ang pinakamasarap na ulam. 3 taon na si Tanya ngayon, gumawa ako para sa kanya ng cake na strawberry at mango. Pero hindi ako makapaniwala, sina Tanya at Jacob, ay minana ang allergy ko sa mango. Magiging mas maingat ako sa susunod. Yun pala. Marami siyang ginawa sa mga nakaraang taon. Mahal na mahal tayo ni Mama. Pero nasaktan pa rin natin siya. Papa, pwede ba tayo maghanap ulit kay Mama bukas? Sa pagkakataong ito, kailangan nating humingi ng tawad sa kanya ng totoo. Tanya. Nasaktan natin siya ng husto sa pagkakataong ito. Bigyan natin siya ng kaunting oras. Baka, kapag hinanap natin siya ulit, babalik siya. Valerie, sa wakas alam ko na ang nararamdaman mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang mabawi ang puso mo. Anong iniisip mo? Iniisip ko ang unang pagkikita natin, nang dalhin mo si Heidi para bumili ng mga picture book. Noon, naisip ko. Paano siya napakaganda pa rin? Matapos ang lahat ng mga taon. Ang galing mong magsalita. Tito Darius, Valerie, anong pinag-uusapan ninyo? Tinatanong ko kung gusto niyang manatili sa atin magpakailanman. Valerie, totoo ba na mananatili ka sa amin magpakailanman? Sa nakalipas na 3 buwan, nasasaktan ako dahil kay Lucian at sa mga bata. Pero si Darius ay nanatili sa tabi ko ng tahimik. Pinuno muli ang buhay ko ng pagmamahal. Nang hindi ko namamalayan, tumulong siya sa akin na gumaling mula sa sakit na idinulot sa akin ng mga Floyd. Parang, naging pamilya na tayo. Tito Darius, bilisan mo at isuot ang singsing sa daliri ni Valerie, tulad ng ginagawa sa TV.
Valerie, pakakasalan mo ba ako? Siguro, dapat bigyan ko ulit ng pagkakataon ang sarili ko. Gusto ko. Ang tanga mo. Bilisan mo at isuot mo na sa akin. Valerie, alam mo ba kung gaano katagal ko ito hinintay? Ang ikatlo, ng susunod na buwan, ang perpektong araw. Ipapadala ko na ang mga imbitasyon, at iuuwi kita, bilang aking nobya. Valerie, huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita bibiguin. Yay! Si Valerie ay opisyal ng tita ko. Tito Darius, wag mo siyang sasaktan. Sige, hindi ko siya magagalaw, dahil nandito ka. Tanya at Jacob. Sobrang miss na miss nila si Valerie, na nawalan na sila ng gana, at halos hindi na kumakain. MS, Morse, hindi ka pwedeng pumasok. MS, Morse. MS, Morse. Umalis ka. Bakit ka nandito, Layas? Huminahon ka. May magandang balita ako. Di ba sinabi ko noon, na si Valerie, may iba siyang kasama? Tingnan. Magpapakasal sila. Hindi pwede. Daddy, nagsinungaling ka. Sinabi mo babalik si Mommy, pero magpapakasal siya sa iba. Ayaw niya na sa akin. Matagal na niyang tinalikuran ka. Daddy, nagbibiro lang si Mami. Hindi siya magpapakasal sa iba. Daddy, puntahan mo siya at kunin mo. Nagsisinungaling siya, huwag mo siyang pansinin. Lucian, huwag kang maglokohan. 3 araw lang ang kasal. Hindi mo ako pinaniwala. Pwede mong makita mismo. Hindi pa ako nakabawi, sa lahat ng sakit na nagawa ko. Paano siya magpapakasal sa iba? Hindi ko papayagan. Mga binibini at Ginoo, sama-sama nating pugayan ang bagong kasal. Ang ganda nilang magkasama. Talagang pinagtagpo ng langit. Valerie, sa wakas, akin ka na ngayon. Ang pakikipag-isang dibdib sa'yo. Ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Darius Bolton, Valerie Jackman. Pareho ba kayong kusang loob na nanunumpa na magmamahalan sa ginhawa at hirap? Sa kalusugan at karamdaman, sa tagumpay at pagsubok, sa kagandahan at sa pagtanda, nangangako ba kayong magmahal, igalang at pahalagahan ng isa't isa? Natatalikuran ang lahat ng iba, at magiging tapat sa isa't isa, hanggat kayo'y nabubuhay. Oo, ako ay nanunumpa. Ako, Nanay, huwag! Ayos lang, ako na ang bahala rito. hindi ako na. Anong ginagawa mo rito? Valerie, asawa kita. Hindi ka pwedeng pakasalan siya. Nang walang pahintulot ko. Valerie, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana dapat pinabayaan ka. Hindi ko sana dapat dinala si Serena sa bahay. Hindi ko sana dapat dinungisan at hindi naintindihan ang nararamdaman mo. Mula ngayon, ako ay nangangako na mamahalin kita at pahalagahan. Bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Valerie, Nanay, nagkamali ako. Huwag kang magpakasal sa iba. Ayokong maging nanay ka ng ibang bata. Sumama ka na lang sa amin, please. Lucian, hindi mo man lang inalagaan ang nararamdaman ni Valerie. Ngayon, nandito ka, nagkakagulo. Wala kang pinakikinggan sa kanya. Ano bang akala mo? Nakarapat-dapat ka pang bigyan ng pagkakataon? Valerie,
Sumama ka sa akin, pakiusap. Umuwi ka na sa akin. Lucian, tapos na tayo. Hindi. Valerie, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para ituwid ang lahat. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nanay! Huwag mo kaming iwan ni Jacob! Talagang walang puso ang nobya. Iniwan ng asawa at mga anak para magpakasal muli. Tingnan mo ang batang lalaki. Ang payat at liit niya. Kawawa naman. Anong lamig ng puso ng ina? Hindi siya karapat-dapat maging ina. Nag-uwi ka ng kabit noon. Pinilit siyang umalis. Para makapagbigay daan sa iyong perpektong kabit. At ngayon, akala mo makakapagpabalik ka sa kanya? Kung may dapat umalis, ikaw yon. Ito ang usapin ng aming pamilya. Layuan mo ito. Valerie. Habang wala ka, halos hindi na makayanan ng mga bata. Sobrang miss ka nila. Pakiusap. Kung ang meron tayo noon ay hindi na mahalaga sa'yo, gawin mo ito para sa mga bata at sumama ka sa amin pauwi. Lucian, tama na iyan. Tapos na tayo. Kung may natitira pang dangal sa iyo, kunin mo ang mga bata at umalis ka sa kasal ko. Sabihin mo ang gusto mo. Pero noong sandaling, sinaktan mo ako. Alam ko, hindi na ako babalik. Kung ipagpapatuloy mo ito, tatawagin ko ang pulis. Valerie. Lucian, saan mo inilagay ang wedding ring mo? Nawala. Nawala ba? Nung nasa trabaho ka, kaya ko talaga. Tama na. Hindi yon importante, kaya hayaan mo lang. Huwag mo na akong istorbohin tungkol dito. At, alalahanin mo ang lugar mo. Ito ay marriage of convenience. Inaasahan mo ba ako na magpanggap bilang isang mapagmahal na asawa? Valerie, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mabubuhay ang mga bata kung wala ka. At ako rin. Huli na, Lucian, matagal nang wasak ang relasyon natin. Hindi na tayo pwedeng bumalik. At saka, may nakilala na ako, na tunay na nagmamahal sa akin. Sa kanya ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Sa unang pagkakataon, Lucian, tapos na tayo. Valerie, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Sinisumpa ko mula ngayon. Ang puso ko ay para lang sa'yo at sa pamilya natin. Hindi mo napapahalagahan ang isang bagay. Hanggang sa mawala ito, masyado mo na akong nasaktan. Wala na akong kakayahang magmahal sa iyo. Tigilan mo na ang nakaraan. Umuwi ka na. Mami! Wag! Magpapakabait na kami at hindi ka na naming guguluhin. Pakiusap! Sumama ka sa akin pabalik sa bahay. Mister, ibalik mo sa akin ang mami ko. Pakiusap! Tigilan mo na ang nakaraan. At buhayin mo ang bagong buhay mo. Ako rin, mag-uumpisa na ako ng bago. Tanya. Jacob. Paalam. Hindi ko sinasang-ayunan ang kasal na ito. Ma, anong ginagawa mo rito? Mr. and Mrs. Jackman, magandang araw po. Ako si Darius Bolton. Sino ka ba? Umalis ka dyan. Lucian, ikaw ba ang tumawag sa kanila? Valerie, nandito sila para pabalikin ka sa bahay. Sumama ka sa akin. Sige na. Gago ka. Valerie, bilang miyembro ng pamilyang Jackman, paano mo nagawang magpakawalang hiya at hiwalayan si Mr. Floyd? Akala mo ba ang kasal ay isang walang kwentang papel lang? Nakakahiya ka. Paano mo nagawang pakasalan ng isang walang pangalang lalaki? Dinungisan mo ang aming pamilya. Bumaba ka dyan. At humingi ng tawad kay Mr. Floyd. Bumalik ka sa kanya. At kalilimutan ko na ito. Kung hindi, Ma, pa, sa buong buhay ko, kayo ang laging nagdidikta sa akin. Pati kung sino ang dapat kong pakasalan. Hindi niyo ako itinuring. Bilang inyong anak, isa lang akong piyon. Sa larong ito ng kapangyarihan at kita. Ngayon, hindi na ako magpapakontrol sa kahit na sino. Mangyayari ang kasal na ito. Mabuti. Pagkatapos ng lahat ng taon na pinalaki kita, ganito ka ba magbalik sa akin? Sa paglaban mo sa akin ng hayagan? Valerie, makinig ka. Kung itutuloy mo ang kasal na ito, huwag mo na akong tawaging ina.
Tama, walang puwang sa pamilyang Jackman para sa isang anak na babae, na sarili lang ang iniisip. Talaga? Ang iniisip niyo lang ay ang tubo ng Jackman Group. Naitanong niyo ba kailanman kung bakit ako nagdiborsyo? Hindi ba't ikaw mismo ang may gawa niyan? Ano nang ginawa ko? 6 na taon akong nag-asawa. Binigyan ko si Lucian ng anak na lalaki at babae. Iginagalang ko ang kanyang mga magulang. Pinalaki ang aming mga anak at hindi kailanman nagreklamo. Pero ano nang nakuha ko bilang kapalit? Lahat ng mga peklat na ito. Valerie, alam kong nagkamali ako. Umuwi ka na kasama ko. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita sasaktan pa. Pagbubutihan mo ang pagtrato sa akin. Akala mo ba maniniwala ako sa mga hukag mong salita? Lucian, hindi mo lang dinala sa bahay ang unang niligawan mo. Pati ang mga anak ay mas gusto pa siya. Sabihin mo nga, anong dahilan ang meron ako para bumalik sa pagsasama nating ito? Tama na yan, kahit na ganun. Hindi mo dapat siya diniborsyohan. Naisip mo ba kailanman ang gulo na idudulot nito sa pamilyang Jackman? Bukod dito, sinabi na ni Mr. Floyd na pagbubutihan niya ang pagtrato sa'yo kung uuwi ka kasama niya. Ano pa ba ang gusto mo? Bumaba ka na ngayon sa entablado at sumama ka sa kanya. Hindi kailanman. Ang kapal ng mukha mo? Valerie, habang anak mo pa ako, dapat kang makinig sa akin. Valerie, maging mabait kang bata at humingi ng tawad sa tatay mo at kay Mr. Floyd. CJ, kung iyan ang gusto nyo, hinihiling ko sa lahat ng narito na maging saksi. Mula ngayon, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilyang ito. Anong sinabi mo? Dahil tinuturing mo lang ako bilang tauhan. Sa pakikipag-ugnayan mo sa Floyd Group, kaya mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Jackman. Hindi ko akalain na ang isang pamilyang mahal na tulad ng mga Jackman ay ipagpapalit ang kanilang anak para sa kayamanan. Kawawa si Valerie. Nga, di ba? Tignan mo ang mga sugat sa katawan ni Ms. Jackman. Imbes na magpakita ng pag-aalala, patuloy lang silang nagtutulak sa kanya. Sa kumunoy ng mga leon, hindi ko pa nakita ang mga magulang na walang awa tulad nila. Hindi ka panipaniwala. Sumobra ka na, Valerie. Napakawalang utang na loob mo. Naputulin ang ugnayan sa pamilya Jackman. Ito ba ang paraan mo ng pagbabayad sa ating mga ninuno na naghirap para buo ang lahat ng meron tayo ngayon? Sinasabi ko sa'yo, gusto mo o hindi, uuwi ka, mga lalaki, dalhin siya. Tama na, sobra-sobra na ang ginawa mo sa pagkokontrol sa akin. Sa nakaraang 26 taon, kahit patayin mo ako ngayon, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Dahil legal na mag-asawa kami ni Darius. Ano, Valerie, ang tanga mong babae. Ito ay kalokohan. Valerie, tignan mo ang sarili mo. Nagiging matapang ka na. Ikaw pa ang nagdedesisyon sa sarili mong pag-aasawa. Makinig kang mabuti. Talagang hindi ko pinapayagan ang pag-aasawa nito. Simula nang ikinasal ka sa kanila, naging parte ka na nila, sa buhay, at sa kamatayan. Kahit mamatay ka, ililibing ka, kasama nila. Valerie, sinasabi ko sa'yo, pakasal ka na kay Mr. Floyd. Ngayon na, at pakasal ka kay Mr. Floyd. Nakikita ko na, hindi ako magkakaroon ng sariling pagkatao, ha? Pero dahil pinili ko ang pag-aasawa na ito, hindi ako babalik. Sige, kung gusto mo talaga, mga bata, dalhin siya. Hanggang narito ako, walang makakapagalaw sa kanya. Ako rin! Pinoprotektahan ko si Aunt Valerie. Kahit bata tulad ni Heidi, alam kong paano protektahan at mahalin ako. Pero ang pamilya ko, ginagamit lang ako at sinusulit. Valerie, ang ganda ng pagiging ina mo. Hindi mo lang sila sinaktan. Pinagawa mo pa silang magsinungaling. Hindi ako. Hindi mo man lang aminin. Valerie, dapat aminin mo na, mga gwardiya. Pigilan siya. Valerie, huwag mong kalimutan, pagsasama lang ito para sa kaginhawaan. Hindi kami nagpakasal dahil sa pag-ibig. Kung umaasa ka sa akin, pasensya na, hindi ko ibibigay. Mr. Floyd, nasugatan at nagdurugo ang dalawang babae. Walang oras para iligtas pareho. Iligtas mo si Serena. Kaya, maraming pagkakataon ako para tumayo sa tabi mo, pero sa tuwing kailangan mo ako, pinapalayo ko yo. Hindi ko papayagan na saktan mo si Valerie. Mga lalaki, ilayo mo siya. Kahit ano ang gawin. Sa ibabaw ng patay kong katawan, walang sinumang makakapagdala sa akin kahit saan. Mas gusto mo bang mamatay kaysa umuwi? Mas gusto kong mamatay, kesa bumalik sa dating kalagayan. Walang utang na loob kang bata. Tama na, hahayaan ko kang umalis. Valerie, napakarami ang utang ko sa'yo sa buhay na ito. Tapos na ako sa pakikipaglaban. Malaya ka na ngayon. Daddy, hindi! Sinungaling ka! Sinabi mo na ibabalik mo si Mommy. Wala akong pakialam. Gusto ko si Mami. Deji, lahat ay dahil sa'yo. Si Mami lang ay umalis dahil dinala mo si Miss Moore sa bahay. Ngayon, hindi mo man lang siya dadalhin kasama namin. Kung hindi mo siya ibabalik, hindi ko na kailanman tatawag sa'yo bilang daddy ko. Mga
Mga lalaki, ilayo sila. Mami, tingnan mo ako! Mami! Mr. Floyd, ang anak ko ay hindi alam ang mas mabuti. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ipapawalang bisa niya ang kasal para ang pamilya natin ay magkasama ulit. Tama na. Simula ngayon, ang mga pamilya natin ay hindi na magkakaugnay. Ano? Ginoong Floyd, hindi mo pwedeng gawin yan. Tama na. Tapusin na natin ito dito. Ipapadala ko ang kasunduan sa pagpapawalang bisa. Pagbalik ko, Ginoong Floyd, ang ating mga pamilya ay laging naging malapit. Dapat ituloy ang kasal na ito. basta titigil ka sa pagpapahirap kay Valerie, mananatili ang ating pakikipagtulungan sa Jackman Group at handa kaming mag-alok ng 5% pa. Pero, kung hahayaan mong mamuhay ng payapa si Valerie, kung hindi, hindi ako mag-atubili. Nawasakin ang Jackman Group. Opo, Ginoong Floyd, huwag kang mag-alala. Basta't nakasulat ng malinaw. Hindi namin isusumbat sa kanya ang mga pagkakamali ni Valerie. Lucian, ano na naman ang balak mo? Kung ito ang paraan mo para pilitin akong bumalik, mas mabuting sumuko ka na. Hindi. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang na maging malaya ka. Ituring mo itong aking pagpapala. Umalis ka. Lahat kayo. Itutuloy ko ang aking kasal. Ikaw ay isang kahihiyan. Paalam, Valerie. Sana'y matagpuan mo ang kaligayahan. Ipagpatuloy natin ang seremonya. Valerie, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang asawa mo? Nasa kayamanan at kahirapan, sakit at kalusugan, ganda at habang dumadaan ang mga taon, tagumpay o paghihirap, mahal mo siya, aliwan mo siya, igalang mo siya, at manatiling tapat sa kanya habang pareho kayong buhay. Mama! Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! Tanya, Ayos lang. Nandito ako. Valerie, pinagsisisihan mo ba ito? masaya ako ngayon. May magandang kinabukasan ako. Hindi ako lumingon sa nakaraan. Tita Valerie, napakaganda nito! Pwede ba natin itong itago? Siyempre, ito ang ating bahay. Ikaw ang bahala.